Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating computer. So mapa-laptop man yan or di kaya PC. So bakit nga ba nag-hang yung ating computer? So unang-unang dahilan dyan guys is yung mga files natin. Halimbawa yung pagkalagay natin ng mga files natin is hindi siya nakaayos or di kaya hindi siya nakasave sa tamang storage. So yan yung magiging isa sa dahilan kaya nag-hang yung ating computer. So pangalawa, pwede natin i-check yung ating RAM or di kaya yung tinatawag natin na random access memory, which is yun yung nagpo-process ng data sa ating computer. So pag mahina yung RAM natin, automatically hina rin yung process ng ating computer. So ibig sabihin, hihina yung process and then mag-hang siya. So hindi mabilis yung process. So yun yung mangyayari pag mahina ang ating random access memory or di kaya yung tinatawag nilang RAM. So sa computer guys, meron tayong tinatawag na primary memory and then secondary memory, or yung primary storage and secondary storage. So ano nga ba yung primary storage? So ang primary storage guys, yan yung ating RAM or random access memory. So yung secondary storage naman, yan yung ating ROM. So yung read-only memory. So ibig sabihin yan yung ating secondary storage. Kumbaga pa, yan yung ating local disk D. So merong dalawang storage dyan. Makikita natin sa ating laptop or di kaya PC. So meron tayong local disk C and then local disk D. Okay, so yan yung local disk D, yan yung ating secondary memory, which is lahat ng files natin ay doon natin dapat sinesave. Yung mga files natin, halimbawa yung mga documents and then pictures, videos, so lahat ng files doon natin ilalagay sa local disk D kasi doon dapat siya nilalagay. So paano naman kung ilagay natin siya sa local disk C? So, ang mangyayari dyan is yung ating local disk C is pwedeng ma-full. So, pag na-full yan, automatically hihina yung process ng ating computer. So, mahahalata nyo na yan pag, for example, nag-save kayo ng mga big sizes na big sizes na mga files. So, automatically hihina talaga yung process ng ating computer. So, mas maigi pag mag-save tayo, doon tayo sa local disk D. Okay? Pangatlong dahilan bakit nag-hang yung ating computer is yung antivirus. Okay? So, sa pagpili ng antivirus guys, kailangan natin piliin talaga kung ano yung dapat natin i-install na antivirus sa ating computer di kaya laptop. Kasi merong mga antivirus na minsan doon pa nagkakaproblema ang ating laptop. Kagaya ng ibang, hindi ko na lang sasabihin, pero pwede natin yan siya i-check. I-check natin maigi yung gagamitin natin na antivirus. So, pang-apat naman guys, na dahilan kung bakit nag-hang yung ating computer is yung virus. Okay? So, paano nga ba nakukuha yung virus? So, halimbawa, nag-online kayo sa Chrome. So, merong mga website na minsan nakiklik natin or di kaya ino-open natin. So, pumapasok dun yung virus. Okay? So, kaya nga sabi ko kanina, pag mag-install tayo ng antivirus, kailangan natin piliin yung pinaka-the best na antivirus. Okay? So, para mapigilan yung pagpasok ng virus. Okay? So, yun na nga, pag nag-open tayo ng Chrome or nag-online tayo sa websites na gusto natin i-open, so minsan kailangan natin i-check din maigi yung mga website na pinapasukan natin kasi merong mga website talaga na nagbibigay siya ng virus sa ating computer. So malalaman naman yan guys kasi dun sa URL niya meron tayong makikitang HTTP. Okay, so makikita natin dun kung secure ang ating website na pinapasukan or hindi. Ito guys, tingnan natin dito, makikita natin dito kung secure ba talaga yung website na pinapasukan natin. So ito, ituturo ko sa inyo. Ayan.
So, i-check nyo maigi yan kasi pag, for example, hindi nyo makita yung secure, so, ibig sabihin yan, hindi secure yung ating website na pinapasukan. So, pag may makita tayong secure dyan, so, ibig sabihin, secure yung pinapasukan natin na website. Okay? So, yun lang. I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching. And don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking i-upload. Shukran and wassalam.